Makam, so you are the regional entomologist, Yes, no? ma'am. Ng Region 4. 4B, 4B. Mimaropa. Ano yung Mimaropa? Yung Mimaropa po stands for Mindoro Occidental, Oriental, Marinduque, Romblon, and Palawan. Ikaw ang in-charge sa mga diseases na born o Vector-borne. dala-dala ng Yes. mga lamok. So, paano, Mr. Makam, nakukuha ng tao yung sakit na yun na elephantiasis? Yes, ma'am. Pero sa medical term, Lymphatic filariasis. filariasis. Paano nakukuha yan? So mag-start po tayo rin sa lamok na parasite, kakagatin po yung tao na infected po. Pupunin niya yung baby filaria na nasa blood vessel. Ito po yung mga worms na maliliit. Tapos pag nakuha niya po yun, madedevelop po sa lamok. And then kakagat po ulit siya sa tao naman. Sa taong wala na pang sakit. Wala pang sakit. And then sinasabi. i-introduce niya po yung microfilaria. Yun naman pong microfilaria, mag-stay po yan sa mga lymphatic system natin o yung sa mga singit, sa kilikili. Oo. So doon po siya nagla-lodge. Oo. So magme-mate po sila, magiging male and female parasite na po yan. Oo. So pag nag-mate po sila, Oo. magre-release po ng baby parasite ulit. Oo. So yun po yung kakalat sa ating dugo. Oo. At pag nagpa-blood smear po kayo, makikita po ron na talagang positive kayo sa filariasis kasi nandun na po yung sample ng bulate. So, binablock po nila yung circulation ng blood. Aha. So, kaya nagkakaroon po ng enlargement. Nagagamot ba? Nagagamot po ang filariasis, no, yung tinatawag naming mass drug administration. Yun po yung proyekto ng Departamento ng Kalusugan na magbigay po ng gamot sa mga lugar na endemic po sa filariasis. Preventive. Hindi po. Bali po kasi ang policy po ng Department of Health, pag isa pong sa isang barangay na positive, ang buong munisipyo po is positive na. Ganun? Ganun po. Paano ngayon ang paraan ng paggagamot? Once a year lang po siya. So, Once a year ka lang iinom ng gamot? Apo, isang beses sa isang taon, Oo. sa loob ng 5 taon. Ayun. Kailan naman iimpis na yung namaga sa'yo? Yun po ang kasamaang palad, hindi na po babalik sa dating Hindi na babalik size sa yung dating iyong- size. Opo. Nakakatakot pala naman pala yung sakit na yan. Pero ito ba yung nakakamatay? Hindi po siya nakakamatay pero matindi po ang epekto nito sa tao. Apektado po yung trabaho niya. Once na nagkaroon ka ng filariasis, habang buhay mo nang dadamdamin, Ay, oo. yung pagtrato sa iyo ng kapwa, isa rin pong matindi syempre, ron. kukutsain ka, no? Opo. Pero ito ba yung uri ng sakit na kapag ka natuklasan ng maaga pa, madaling lunasan? Madali po dahil nga isang pasyente, isang positive case lang po sa isang barangay, inom na po lahat. Walang preventive? Yun pong pag-inom na ng gamot na hindi ka positive is prophylaxis na rin po yun. Prophylaxis, Aha. oo. Kung yung tao pupunta ka sa isang lugar na pinamumugaran ng lamok, maraming lamok, Opo. pwede ka na uminom agad nung gamot na yun na nabanggit mo? Pwede po, pero ang kagandahan po sa filariasis, kailangan 1,000 bites bago ka ma-infect. Whereas sa malaria, sa dengue, Isang kagat, isang turok. tapos ka. So, ang ina-expect po namin, yung talagang nakatira ron sa area na endemic talaga siya. Eto na huli kong tanong, paano mo malalaman kung ikaw ay may filariasis? po. Malalaman mo lang pag nagpasuri po kayo ng dugo. Ay hindi, bago ka naman magpasuri, dapat may simptomas ka muna. Pero wala po talaga sa simula. Pero sa mga susunod na araw po, lalabas na yung sintomas. Like, Paulit-ulit na lagnat, and then pamamaga ng kulani, pananakit ng katawan, at saka yung pag-ihi po ng kulay hugas-bigas. ang most telling symptom, yung ihi na parang hugas-bigas. Opo. Yun ang most telling Yun symptom. po. Kasi po apektado rito yung kidney. Maganda siguro magbatid kayo ng mensahe sa mga kababayan natin. Anong dapat nilang gawin kung halimbawa na nakita nila yung mga simptomas na yun? Opo. Kung kayo po ay nakatira doon sa endemic na lugar na may filariasis, nire-recommenda po namin na sumailalim kayo sa annual mass treatment. Ito nga po yung sinasabi ko kanina bago tayo magsimula. Oo. Bali po, yun nga po, isang beses sa isang taon po yun.
sa loob ng 5 taon. Saan pupunta? Bali po sa bisa po ng executive order na pinalabas ng ating Pangulo, yung Proclamation 369, kung saan diniklara po na ang Nobyembre ay buwan ng filariasis. So dito po binibigay yung buong buwan yung gamot sa filariasis. So pag buwan na ng November, pag Apo. tumuntong na ng Nobyembre, pupunta na sila saan? Sa kanilang Sa mga health center. health center. Apo. Magtanong na sila. Libre po. Ayun ang Libre maganda po. dyan. Libre, walang bayad. Mr. Maka, maraming salamat ha. At nagsadya ka pa dito sa aming palatuntunan at napakaganda impormasyon yan. Lalong-lalo na nga doon sa mga endemic areas na sinasabi mo. Thank you very much. Thank you po. Thank you. May mga sakit o karamdamang gaya ng filariasis na bagamat bihirang nakamamatay ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa pagdating ng mga ito sa ating buhay, hindi nangangahulugan na katapusan na ng ating mundo. Ito'y mga pagsubok na nagpapaalala sa atin na pahalagahan at pangalagaan ang ating kalusugan at maging ng ating mga mahal sa buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.